Ito, kasama ko po si Fred. Pinag-drive niya ako ngayon. Ay, pupuntahan lang ako. Papunta tayo Maynila. At sana nga mabisita ko si Manong Ed eh. So, titingnan ko dahil umuulan daw ng malakas ngayon sa Maynila. Buti na lang, sabi ni Fred siya daw ang maghahatid sa akin. Ayan. Kaya magkasama kami ngayon. At sinamantala ko na yung pagkakataon na magkausap kami. Pero sabi ko sa kanya, keep your eyes on the road. Oh yeah, of course. No worries. No. Masyadong efficiente to si Fred pagdating sa drive around dito sa Iloilo. May tatanong akong personal si Fred eh. Ano nga ba yun? Anong katanungan? Ito tungkol to sa relasyon. Tungkol to Okay. sa relasyon, oo. Kasi ako, ang asawa ko, Ilongga. Tapos? Kaya ako napadpad ng Iloilo eh. Nagsettle ako rito ng 2010, 2011. Kaya lang, hindi kami nagtagal na magsama. Although na 93 pa kami mag-asawa. So, all the while, for 15 years, mag-isa ako namumuhay. No? And may napansin lang ako sa kultura. Pagpalagay na natin, sabihin na natin kultura, may cultural barrier between sa isang taga Maynila at sa isang native na Ilongga. Tatanong ko sa iyo, kilala ka bang iba na tubong Maynila? Kasi anak ko nagkakaroon din ng problema na hindi nagkakasundo sa isang taga Iloilo o isang Ilongga. Okay. Ano kasi yan sa cultural differences. Aside from that, yung sa ethnicity natin. Okay. Kasi by heart, yung Ilonggo itself, pag sinabi mong Ilonggo, masyadong Passionate. mapagmahal. Okay. Passionate. Yung compassion ng mga Ilongga, malalim ba? Malalim, intense, no? Intense. So unlike sa other culture, like sa mga taga Luzon, na medyo hindi masyadong ganun kalalim. So yung mga Ilonggo kasi, kumbaga, mapagmahal masyado. Ang problema naman, pag nagalit at nasagad mo, parang mabigat, matagal mag-subside yung galit niya. So ganun, medyo matagal mag-subside. Kailangan mong suyuin, kailangan mong tawag dito sa hiligay pa, arigayin. Ako po. Para mag-subside yung galit. Pero Okay. once na ano mo, okay naman. Tsaka hindi yung nagtatanim ng galit yung mga Ilonggo. Hindi marunong magtanim ng galit. Yun ang kagandahan doon. Aside from that, kasi kapag di ba tayo, minsan sabihin natin kayong mga Bisaya. Pero pagka ganun ang sinasabi, dapat generally speak na ang tinutukoy mo pag Bisaya ay yung mga nasa Cebuano side. Yes. O sila yon kasi ang Ilonggo itself is Hiligay noon, it's not Bisaya. So naging generalized na yun pag taga Bisaya ka. So dapat i-distinguish mo, lagyan mo ng separation yon. So iba din ang kultura ng mga Bisaya kaysa sa Ilonggo. Totoo yan. Malayo. Agree ako dyan. Yung mga taga Cebu, taga Bohol sa Central Visayas, pansin ko, iba. Oo. More on sa liberal sila, no? Liberal. Pagdating sa pagkaasikaso sa asawa, hindi gaya ng mga taga dito. Inaamin ko na meron naman din akong naging amiga na taga rito. Pero masarap magmahal, nandun na tayo. Ang mga Ilongga, masarap magmahal. Matamis nga no? Tsaka ang Ilongga, sobrang sweet pag Ilongga kasi, yung bang sinasabi natin na yung kanyang pag-ano sa kanyang pamilya ay iba. Yes. Pag-aasikaso, pag-aaruga. Yes. May talaga, may kakaiba talaga sa mga... Nandun yung passion. Oo. Pero sa akin, at dun sa iba na kakilala ko, medyo nasusuffocate. Dahil Hindi, tsaka nakatutok.
Sa sobrang pagmamahal siguro, no? Nakatutok at yung mga kaso na parang ikaw lang ang babantayan. So, ganun ang aking eksperyensya sa pakikipag naging relasyon ko sa isang taga dito. Di kasi, Anton, Ano yun? Ba't ganun? ang mga Ilonggo kasi, Oo. lalo na yung mga traditional pa ba, Oo. medyo ano yan, yung conservative. Ayun. So, being conservative, so i-expect mo na silosa yan or siloso Naku po. pagka ganun. So, Oo. kung kailangan, give and take yan. In any relationship naman, give and take. So, dapat give and take both sides. Kasi kung hindi mo maiintindihan, siguro, kahit anong pang lahi man yan, di kayo nagkakaintindihan, talagang magkakaroon ng barrier. Mhm. So, pero, on a lighter side talaga, madaling mapaamo ang Ilongga. Tsaka, ang sarap magmahal. Totoo naman Ganun yan. yun. Kaya lang, Matamis siyempre, nga daw, matamis eh. Lahat dito sa Iloilo matamis eh. Pero umaasim kapag nasosobra naman. Yun ang ano ko, no? Yun ang aking impression tungkol diyan dahil umaasim ba o umaalat? umaalat pareho na yun, no? Talagang ako na bumibitaw eh. Dahil nga diyan sa sobrang nakatutok 24/7 dahil pa si saksi o si Emil Sumangil 24/7 nakatutok. Kaya ako sa kultura na kinalikayan ko nasusuffocate ako, hindi ako sanay sa ganun. Sa iyo ba ganun nakasanayan mo na mayon parang lagi kang magre-report o hindi ka na halos makapaghanap buhay? Depende kasi yun sa ano Depende doon sa kung paano nyo dalhin yung relationship. Kasi sa nakikita ko, based on experience, sa na-observe ko, siyempre may mga kakilala din ako na ang napangasawa mga taga Bicol, okay. Taga Ilocos. Although on a percentage siguro from 1 to 10, ang nag-succeed lang talaga na hanggang ngayon sila pa din mga nasa 4 lang. What do you mean? Nakapag-asawa ng taga Bicol, taga Ilocos, lalaki? I mean, babae. Babae. Oo. Tapos, yung 10, alam ba, sa 10 sila, 4 lang ang hanggang ngayon, sila pa din. Yung 6, nagkahiwalay din. So ano ang dahilan daw? Mostly nga, ang dahilan kasi, yung cultural differences. Ayun. Hindi magpang-abot ba? So, hindi maintindihan ni lalaki yung kultura ng babae at hindi rin maintindihan ni babae yung kultura ng lalaki. Totoo yan. So, doon nagkakaroon na ng barrier hanggang pag tumagal, nagkakaroon ng lamat at wala na. Bulag eventually, mag-break na yung knot. So, hindi naman natin maiwasan, especially ngayon na lalo't magkahiwalay, hindi nagsasama sa isang bahay, may trabaho, malayo, ka-tendency talaga nagkakaroon ng lamat yung pagsasama. Pero yung talagang pagka Ilonggo sa Ilonggo, bibihirang mangyayari na nagkakahiwalay. O tsaka siyempre yung close yung family ties na kapag inaway mo yung babae o nagkaaway kayo ng babae, kakampihan ng pamilya yung babae, may ganun din. May ganun din. At kuyog-kuyog na sila doon. Oo. Sila na nagdidesisyon para dun sa asawa mong babae kung ano magiging future dapat niya. Ganun nangyari sa akin. Pero generally speaking, mababait at malumanay magsalita ang Ilongga. Tsaka yung bang kung baga sa Hiligaynon ni maalwan, sa Tagalog yun, mapagbigay. Yan. wala akong duda diyan pagdating sa passion nila para sa kanilang partner, no? And sa pagmamahal nila, sabi nga yun nga lang Anton, sobra nga lang. Dahil doon sa passion na yun na talaga. Tsaka pagka nagkaroon ka kasi ng lamat, ang hirap ibalik ng tiwala. Ayun. So doon, diyan nagsisimula lagi. So kailangan tayo naman kumbaga maging open-minded. Pagka may mali, di magsorry ka.
Hindi yung gagamit ka pa ng pride mo. Alam mo na ngang mali mo, mag-pride ka pa. So, eventually, sa bandang huli, di magkakaroon ng magandang resulta. Tsaka yung nandoon yung idealism ng isang Ilonggo spouse. Hindi mawawala yun, no? Oo. Talagang pinapanatili nila kung anong nakatatak na idea na dapat nila pairalin sa pamilya o sa isang relation. Siyempre. Kung hindi ka pumasok dun sa ideals nila, magkakaproblema. Hindi ba variable, hindi adjustable, Oo. non-negotiable. Kumbaga yung Tama ba yun? Yung ano mo diyan kasi hindi mo ano yung relationship na yun, mas safe sa bandang huli pagka ganyan. Dahil yung ano nyo, masyadong layo ang gap. Correct. Kumbaga insurmountable. Insurmountable talaga. Pag insurmountable, medyo mahirap. Pero makikita mo naman na pag sa una pa lang maayos, tsaka walang gaanong gap. Pag every time na merong differences, nare-resolve naman kaagad. Na-observe ko naman kasi yan gaya ng isa kong kakilala. Di siyempre, hindi rin taga rito. So, wala. Ngayon, wala na. Separated ways na sila. Magkanya-kanya na rin pamilya. Pero at least, in good terms pa rin sila. Nagkikita sila. Yung anak nila, ano pa rin nila. Okay naman. Kahit may kanya-kanya silang pamilya. So, it's a matter of yung pag-uusap nyo kung paano nyo i-handle yung situation. Kasi hindi naman kailangan na mag-ano talaga yung gulo-gulo kayo, tapos magkagalit kayo, hindi na kayo nag-uusap. Masyado naman yata yun. Lahat naman nadadaan sa usapan, di ba? Tama. So, tayo naman, ganun ang natin dahil siyempre Hindi, ang importante na confirm mo sa akin na talaga may cultural barrier may cultural barrier between Ilonggo spouse. Pati rin naman yata sa lalaki, applicable. ganun din. Vice versa yan. Vice versa yun, no? Vice versa. Na kapag nakapag-asawa ng outside sa Iloilo o halimbawa ibang kultura, nagkakaroon talaga ng conflict later on, eventually. Pagdating dun siguro sa romantic stage o yung romance phase, matamis. Oo. Pero pagdating na dun sa responsibility, sa mga dapat mong gawin, na hindi tutugma dun sa ideal ng isa mong kapartner, kakaproblema. Oo. Ganun. Yung expectation. Yung expectation. So, dapat kasi sa expectation natin, yung bang, kumbaga sa 100%, do not expect it to be 100%. So, hindi ubra yung bahala na system. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit saan natin dalhin, hindi pwede. Kasi may kulturang ganun eh. Oo. God will provide eh. Hindi pwede. Bahala pwede. Hindi obra. Iasa na lang natin sa tadhana, bawal, hindi pwede dito yun. No? Tansin ko. Kahit Ilonggo sa Ilonggo pa, hindi rin pwede ganun na bahala na. Okay. Wala din, hindi rin mag-work out. Alright. So, kailangan talaga, meron talaga mutual understanding. Kailangan talaga yung basic yun. So, pag nagkakaintindihan na, di kung ano man, tulungan. Yun give din. And take. Malakas ang family ties, tulungan talaga. And kasi nakikita ko dito sa atin, lalo dito sa Iloilo, yung culture ng Ilonggo na, yung mga pamilya, parang in-check, yung nagtutulungan, malakas ang close family ties talaga. Parang mafia. Oo. Ganun. Pero kasi sa Ilonggo na ngayon, dahil nagkaroon na ng iba-ibang hindi na puro influensya, hindi na puro, meron na yung crab mentality na. May kapitbahay nga kami noon, maliit pa ako Cebuano siya, tapos napangasawa niya, Ilongga. Nagre-reklamo, nagkikwento sa nanay ko dahil pati daw yung patakbo niya doon sa mga anak niya, pinakikialaman. Pero ang nangyari naman kasi, nawalan ng trabaho yung lalaki, yung Cebuano,
dati siyang OFW pero hindi na nakasustain, nawalan ng trabaho. And sumusuporta dun sa mga bata yung pamilya ng babae. So, nangyari, napapakialaman yung kanilang relasyon. Dahil nga, nandiyan dun nga pumapasok yung family ties ang sobrang Oo. higpit, no? Sobrang higpit. Siyempre kapatid is kapatid, ganun ng ano, no? Hindi bang pag napag-asawa na ng iba, pinababayaan na. Ganun ang nangyayari. Kadalasan. Tayo nga dun sa family values na rin siyempre yan. Hindi naman yun applicable sa lahat. Dahil may ganun din naman. Oo. May mga pamilyang pabayarin naman. Meron din. So, yung values din ng pamilya, isang factor yon. Pati na rin yung environment natin. May factor din yung environment. Diba? Kung titingnan mo. So, depende kasi rin yan sa environment. Kung saan lumaki. Correct. Yung upbringing niya. Pero pagka yung upbringing niya sa matino, yung matino tsaka traditional nako po, pagpapalaki, asahan mo doon ka maganda talaga yung pagalingan. Ang iingatan mo lang dyan, pag ganyan sa traditional lumaki, yung nga sinasabi ko sa'yo, masyado, napakasilosa ang mga ganyan. Ganun yun. Basta lumaki sa traditional, napakasilosa. Ako po. Ganun yun. Yan ang problema. Upbringing nga kasi yun So, depende. Pero hindi ba na, kahit ba kapwa Ilonggo, kung ganun naman silang mag-esposo, nakakasundo pa rin naman, nakakasundo naman. Kahit sabi mong siloso ang misis mo, siloso ka, okay lang yan. Nagkakasundo pa naman. Nakakasundo rin naman. Marami akong kilalang ganyan, nag-away, nagkahiwalay, pero eventually, nagkakabalikan naman. Kasi nga, Ilonggo sa Ilonggo. Pero yung pagkaibang lahi na, sa ibang lugar, Bisaya, Ilongga, pag naghiwalay, kadalasan wala nang balikan. Yan na nga. No return, no exchange ang nangyayari. Pero, no return, no exchange. Agree ako dyan sa tamis, during yung romantic stage. Ayan, panalo yung mga Pero lumalabas na nga yung hindi pagkakasundo kapag tapos na ang romance. So, okay, Fred, maraming salamat sa insight. Sige po. Okay, thank you. Okay, bye-bye.